Dalawang bata ang nakita na naglalaro ng Jack and Poy. Isa ang nagpakita ng papel, habang bato naman ang ipinakita ng isa. Sa isang mahirap at madilim na lugar, naglalaro sila sa harap ng kanilang ina. Ngunit natalo ang isa sa laro, at agad siyang binuhat ng isang hindi kilalang lalaki. Habang dinadala siya palayo, naalala niya ang isang bagay, na kung siya lamang sana ang nanalo sa unang laro ng Jack and Poy, at kung ang kanyang kapatid ang kinuha para bayaran ang utang ng kanilang ama imbes na siya. Naisip niya, iba na kaya ang naging kapalaran niya ngayon. Ang batang iyon ay isa ng ganap na lalaki ngayon, nakagapos, tila isang kriminal, at pilit na lumalaban sa kalagayan niya. Sa kabila ng sakit at hirap, may isang lalaki na patuloy siyang binubugbog habang sumisigaw sa kanya kung nababaliw na ba siya. Nararamdaman niya ang hapdi sa bawat hampas sa kanyang mukha. Dalawang gwardya pa ang sumunod sa pananakit sa kanya. Isa sa kanila ang nagtanong kung bakit siya patuloy sa pagbulong, habang ang isa naman ay nagutos na kung kaya pa niyang magsalita, dapat kaya rin niyang maglakad. Nasa harap nila ang pinuno ng mga gwardya, tahimik lamang na pinagmamasdan ang lahat. Uminom ito ng tubig habang pinapanood ang dalawang gwardyang binubugbog ang bilanggo. Sumigaw ang isa sa mga gwardya, pinapabanggan ang lalaki. Ang isa pa ay nagbantang ito na raw ang kanyang libingan kung hindi siya kikilos. Ngunit sa wakas, nagsalita na ang pinuno. Pinatigil niya ang pananakit at naglakad palayo, sinabing bibitayin rin naman ang bilanggo, kaya ayaw niyang mamatay ito nang wala sa oras. Sumang-ayon ang dalawang gwardya at sinunod ang utos. Matapos iyon, sinabihan sila ng kanilang pinuno na magpahinga muna dahil huminto na rin ang bilanggo. Sumunod muli ang dalawang gwardya. Isa sa kanila ang biglang dumura sa mukha ng bilanggo habang sinasabing isa raw siyang maruming mamamatay tao. Halos wala ng lakas ang bilanggo matapos ang matinding pambubugbog. Nagpahinga sa ilalim ng malaking puno ang pinuno, sinabing presko sa ilalim nito. Sumunod rin ang dalawang gwardya sa kanya. Samantala, galit na galit ang bilanggo habang pinagmamasdan ang tatlo. Sa isip niya, mula noong araw na iyon, hindi na siya muling natalo sa Jack and Poy. Matindi ang galit at determinasyon sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga gwardyang nakaupo sa lilim. Nagkakasiyahan ang tatlong gwardya sa ilalim ng puno, para bang mga kontrabidang nagpapahinga. Nagtanong ang isa kung gaano pa kalayo ang lalakarin nila bago makarating sa kastilyo. Napabuntong hininga ang pinuno at sinabing baka hindi na sila makarating ngayong araw, halata ang pagod at pagkainip nila. Bigla nilang nakita ang bilanggo na unti-unting tumayo at lumalapit sa kanila. Sa gulat nila, tila nanambalik ang lakas nito. Habang papalapit, nagsalita ang bilanggo. Inimbitahan niya silang maglaro ng Jack and Poy. Mababang mababa ang kanyang ulo, ngunit seryoso ang kanyang tinig. Sinabi niyang kung matalo siya ng isa sa kanila, palalayain niya ang lahat. Napatigil at natahimik ang tatlong gwardya. Para sa kanila, baliw pa rin ang bilanggo. Tumayo ang isa sa mga gwardya, naiinis, at sinabing tarantado to. Ang isa pa ay sumagot, humihingi ka yata ng palo, ha? Lumapit ang isa sa mga gwardya at mayabang na sinabi na baka hindi ang paa kundi ang braso ang susunod na mawalan ng silbi. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, biglang lumitaw ang isang kadena at bumalot sa kanyang leeg. Gulat na gulat siya, hindi niya inaasahan ang mabilis na pag-atake. Hindi siya nakagalaw. Inangat siya pataas ng kadena papunta sa sanga ng puno. Napatangala ang dalawang natitirang gwardya, laking gulat nila nang makita ang isang grupo ng mga taong nagtatago sa itaas ng puno, tila mga asasin. Tahimik lamang ang bilanggo habang pinagmamasdan ang brutal na pagpatay ng mga asasin sa mga gwardya mula sa itaas ng puno. Sa kabila ng lahat ng dinanas niya sa kamay ng mga gwardya, unti-unting napapalitan ng kaunting ginhawa ang kanyang sakit habang pinapanood ang pagbagsak ng mga ito. Natapos ang mga asasin sa kanilang gawain at lumapit na sila sa bilanggo. Tinanggal nila ang mga kadena sa kanyang katawan at pinalaya siya. Yumuko ang isa sa mga asasin sa harapan ng bilanggo at humingi ng tawad dahil pinaghintay siya ng matagal. Doon ay lumabas ang totoo, ang bilanggo pala mismo ang pinuno ng mga asasin. Isa sa kanila ay inilagay ang isang kapa sa kanyang balikat bilang paggalang. Tahimik na tumingin ang dating bilanggo sa bangkay ng mga gwardya.
Tila may iniisip siya habang sinusuri ang eksenang nasa harap niya. Narinig siyang nagsalita, 3 escort lang, ewan ko kung ano ang iisipin ko. Kaya ko naman silang patumbahin mag-isa. Hindi ba nila alam kung sino ang ini-escort nila? Habang sinasabi niya ito, nakatingin siya sa dating pinuno ng mga gwardya, ang tanging nabubuhay pa. Ang pinuno ng escort ay nanginginig at pinapawisan habang nakatitig sa pinuno ng mga assassin, alam niyang wala na siyang ligtas. Tahimik na pinagmasdan ng assassin leader ang escort leader, mabigat ang kanyang titig na tila iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit bigla siyang ngumiti, isang ngiting tila mapanukso at nakakakilabot. Lumapit siya sa escort leader at sa malamig na tinig ay sinabi, "Hindi ko na mailigtas kayong 3 ngayon, hindi ba?" Pagkatapos ay idinugtong pa niya, "Pero, papayagan pa rin kitang makaalis. Kung matalo mo ako, gusto mong maglaro." Nagulat ang escort leader sa narinig. Inulit ng assassin leader na may nakakakilabot ng ngiti sa mukha, "Jack and Poy. Makakaalis ka kung manalo ka. Hindi ako nagbibiro." Ngunit makalipas ang ilang sandali, itinapo na lamang ang mga katawan ng 3 gwardya sa bangin. Wala na ang mga ito. Mukhang hindi nila nakuha ang panalo sa laro. Matapos iyon, tinanong ng pinuno ng mga assassin ang kanyang mga kasamahan, "Sigurado ba kayong malinis ang pagkakagawa ninyo? Ayokong sundan tayo ng mga asong taga-subaybay." Agad na sumagot ang 3, "Oo, Master." Sa susunod na eksena, ipinakilala ang grupo, ang White Skull Squad, isang kilalang grupo ng mga tulisan at assassin na kilala sa kanilang kalupitan. Isa sila sa mga pinakasadistang grupo sa buong lupain. Kumalat ang tsismis na minsan, ang lider ng grupo na si Wang ay naaresto sa isang maliit na bayan. Ngunit nang mawala ang 3 escort na dapat sana'y naghahatid sa kanya sa kastilyo, walang kahit anong ebidensya ang naiwan. Dumating ang gabi, at sa labas ng isang bahay pahingahan, may mga bantay. Sa loob, nag-iinuman ang lider ng assassin at nagkukwento. Ani niya, "Pinainom nila ako ng pinainom, hanggang sa mawala na ako ng malay. Pagkagising ko, nakatali na ako." Nagtawanan ang kanyang mga kasamahan habang pinapakinggan ang kanyang kwento kung paanong siya'y naging bilanggo. Isang miyembro ang nagsabi, "Master, delikado na yon. Pwede kang mapahamak sa susunod." Walang imak ang lider at patuloy lang sa pag-inom, habang sa likuran niya ay may nakatihayang bangkay, na tila may-ari ng inn. Dagdag pa ng miyembro, "Dapat hayaan mo kaming samahan ka sa susunod." Sumabat naman ang isa, "Ay nako, makakasira lang yan sa sarap ng inuman." Ngunit may isang lalaki sa likuran ng lider na ngumiti ng may kahulugan. Sinabi niya, "Pero hindi ka na tulad ng dati, di ba? Ikaw, ang halimaw ni Yama, naaresto habang lasing." Patuloy pa niyang sinabi, "Dati, tapos na agad yan bago pa kami dumating." Sumang-ayon pa ang isa sa grupo, "Tama yan." Ngunit hindi na nagsalita pa ang lider. Tahimik lamang siyang uminom, kitang inis sa kanyang mukha, tila sawang makinig sa mga kwentong wala na sa lugar. Biglang ibinagsak ng pinuno ang hawak niyang bote sa mesa. Tinawag niya ang isang miyembro, ang pangalawang pinuno. Tumugon ito habang yumuyuko, Opo." Tinanong siya ng pinuno, "Gaano ka nakatagal na nagtatrabaho para sa akin?" Umiti ang pangalawang pinuno at tila nag-iisip bago sumagot, "Hindi ko na rin alam, siguro mga 4 na taon na." Tahimik lamang ang pinuno at nagsabing, "Oo nga pala, marahil gusto mo nang maging susunod na pinuno ng grupo." Mula sa likuran ay narinig ang tanong ng pangalawang pinuno, "Ano?" Halatang lito siya sa tinutukoy ng kanilang pinuno. Ngunit ngumiti lamang siya at nagsabing, "Tigilan mo na yan, alam mong hindi ko gusto yan." Iniisip na nagbibiro lamang ang kanilang lider. Ngunit seryoso ang pinuno at sinabing, "Paano kung magbato tayo ng bato gunting papel? Kapag nanalo ka, ikaw na ang pinuno." Nagulat ang pangalawang pinuno sa narinig. Samantala, ang ibang mga kasamahan ay tila kinakabahan, alam nila ang kahihinatnan ng larong iyon. Dagdag pa ng pinuno, "Pangako, seryoso ako." Tiningnan niya ang likuran niya, kung saan naroon ang pangalawang pinuno, at muling nagsalita, "Dapat mas madali ito para sayo, medyo matigas pa ang mga daliri ko dahil sa pagkakatali." Ngunit tila naramdaman na ng pangalawang pinuno ang bigat ng sitwasyon. Napatawa siya ng pilit at sinabing, "Tigilan mo nga.
Ngunit hindi nagbago ang titig ng pinuno, matigas, seryoso, at may ibig sabihin. Habang unti-unting pinapawisan ang pangalawang pinuno, ramdam niyang hindi na ito biro. Alam niyang nanganganib na ang kanyang buhay. Bigla siyang umatras, handa nang bunutin ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Ngunit nagulat siya, wala na ang espada sa kanyang likuran. Dama niya ang malamig na pawis na bumalot sa kanyang katawan. Mas lalo siyang nanlumo nang makita ang espada sa kamay mismo ng kanilang pinuno. Hindi naman pala masama ang espada mo, ani ng pinuno habang hawak-hawak ito. Hindi makasagot ang pangalawang pinuno. Nanginginig siya sa takot, at pawis na pawis habang nakatitig sa pinunong tila wala ng awa. Nagtanong siya, kailan mo? Pero hindi pa man niya natatapos ang tanong, napuno na ng hiwa ang kanyang katawan, isang mabilis at matalim na atake mula sa pinuno. Napamulagat ang ibang kasamahan sa nasaksihan. Tumalsik ang dugo sa paligid. Tahimik na ibinaba ng pinuno ang espada habang nakaupo pa rin sa mesa, at ipinagpatuloy lamang ang pagkain at pag-inom. Wala ni isa mang nagsalita sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, muling uminom ang pinuno, ngunit bigla niyang tiningnan ang kanyang mga tauhan sa harapan niya. Tinanong niya, hinahanap niyo ba si yung lalaki? Agad silang sumagot, oo. May dalawang kasamahan pa ang nagsalita, naninirahan siya malapit sa bundok dilaw na dragon. Nagpapanggap na anak ng isang marangal na pamilya na nagpapagaling. At hindi rin siya masyadong malayo mula rito, dagdag pa nila. Biglang nag-iba ang anyo ng pinuno, tila may kakaibang bagay siyang naisip sa narinig. Anak ng marangal na pamilya, bulong nito, bago tuluyang nagdilim ang kanyang mukha. Sa galit, sinabi niya, ninakaw niya ang ginto ng halimaw ni Yama, tapos ginagamit niya ito para sa sarili niyang kasiyahan. Napiga ng pinuno ang bote sa kanyang kamay dahil sa tindi ng galit. Nanginginig ang mga kasamahan habang pinagmamasdan nila ang pinunong nagngangalit. Ngunit biglang kumalma ang pinuno. Sa isang mapanlinlang na tono, sinabi niya, ayoko na yatang uminom. Sino ang gustong magbato gunting papel? Idinagdag pa niya, kung manalo ka, ikaw na ang pangalawang pinuno. O, ayos ba yon? Ngunit walang ni isa sa mga kasamahan ang nagsalita. Tahimik silang lahat, hindi alam kung anong susunod na mangyayari. Sa kabilang tagpo, dalawang lalaki ang tila abala sa paulit-ulit na paglalaro ng bato gunting papel habang kumakain sa isang tavern. Muling natalo ang isa at napayuko na lamang, samantalang natatawa ang nanalo at sinabing, sabi ko naman sayo, hindi mo talaga ako matatalo. Ang natalong lalaki, na siya ring nagbayad ng pagkain, ay nagbuntong hininga at sinabing, plano ko sanang bato ang itapon, ngunit masayang tumugon ang nanalo at sinabing, kung bato ang itinapon mo, papel pa rin ang panalo ko. Idinagdag pa nitong sobrang sarap daw ng pagkain. Habang palabas na sila ng tavern, sinabi ng nanalong lalaki, ang tawag dito ay pagkakaiba ng galing sa martial arts, hindi mo talaga ako matatalo. Sumagot ang talunan, walang kinalaman ang martial arts sa bato gunting papel. Ngunit lumingon ang nanalo at sinabing, meron. Ipinaliwanag niya na ang resulta ng laro ay naitatakda sa isang kisap mata lamang. Halos imposibleng palitan ang iyong itinapon kapag napili mo na ito. Kaya kung nais mong manalo sa bawat laban, kailangan mong mabasa ng tama ang kilos ng kalaban, at higit sa lahat, marunong kang mag-improvise. Paglabas nila, halatang hindi pa rin kontento ang natalo at sinabing puro kaimbento. Sa susunod, tatalunan na kita. Ngunit walang pakialam ang isa at sinabing, hindi yun mangyayari. Samantala, sa ibang lugar, abala si Gangryong sa kanyang delivery. Habang papalayo, tinawag niya si Yeri at sinabing babalik siya kaagad. Kumaway naman si Yeri at ngumiti, sige, ingat ka. Habang papalayo si Gangryong, nagsalita ang lola at sinabing, malamang si Ginoong Nam ang umorder ng napakaraming dumplings. Idinagdag pa nito, hindi ba't siya yung nagpapagaling sa bahay, yung sinasabing anak ng marangal na pamilya. Tumango si Yeri, oo. Ngunit tila naiintriga ang matanda at sinabing, ni minsan hindi ko pa siya nakita. Hindi kasi lumalabas ng bahay. Dapat yata pumasok na lang ako para makita ko siya. Napakunot noo si Yeri at tinanong ang ina, bakit gustong-gusto mong makita ang taong yun? May sakit siya. Ngunit pabirong sumagot ang matanda, alam mo naman, pagsawa ka na sa mga batang manok,
minsan gusto mong tikman yung may edad na, mas may kakaibang lasa. Napanganga si Yeri sa narinig at napasigaw, ano? Kakainin mo ang may sakit na manok. Tumawa lang ang lola, joke lang yun. Huwag mo masyadong seryosohin. Sa isa pang tagpo, tuloy-tuloy sa kanyang pagtakbo si Gangryong sa gilid ng bundok, naghahabol ng oras para sa kanyang delivery. Napansin siya ng grupo ng mga maton. Oy, may kakaibang nilalang na papalapit, sabi ng isa. Ayos, itanong natin kung tama ba ang daan natin, sagot ng isa pa. Itinaas ng isang lalaki ang kanyang sibat at hinaranggan ang daraanan ni Gangryong. Napahinto siya nang makita ito. Habang nagtatanong ang lalaki, bigla silang nakalanghap ng mabangong amoy. Teka, ano yang amoy na yan? Lumapit sila kay Gangryong at sinimulang singgutan ang dala nito. Parang karne ito sabi ng isa. Mukhang dumplings, dagdag pa ng isa pa. Hoy, shock, ay lapag mo na yan, tikman natin. Ngunit nagtatakang tumugon si Gangryong, pasensya na, hindi ito para sa inyo. Gulat ang lalaki at napabulalas, ano? Samantala, lumitaw ang leader, isang pinuno ng grupo ng mga assassin. Habang pinagmamasdan si Gangryong, narinig ang pagbabanta ng mga kasamahan nito, nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino kami? Ngunit biglang nagsalita ang pinuno, oy, maliit na lalaki. Nag-iba ang anyo ng kanyang mukha, naging nakakakilabot. May tapang ka, gusto ko yan. Siyempre, kung master ka ng delivery, dapat may tapang ka rin, sabay tawa. Idinagdag pa niya, pero dahil gutom kami, laro tayo ng bato-gunting papel. Ganun na lang. Napakunot noo si Gangryong at nagtanong, bato-gunting papel. Tinanong niya, kapag nanalo ako, pwede na akong umalis. Masayang sumagot ang pinuno, oo naman. Pero pag ako ang nanalo, akin na ang dumplings, at isa sa mga braso mo. Hindi natinag si Gangryong. Agad siyang pumayag, sige. Sabay taas ng kanyang kamay. Naglaban sila. Bato ang itinapon ng pinuno, at papel naman ang kay Gangryong. Panalo si Gangryong. Gulat ang pinuno. Mas lalo ang buong grupo ng assassin, hindi nila inaasahan ang pagkatalo ng kanilang leader sa simpleng laro. Umiti si Gangryong at paalis na sana, late na ako. Bye, guys. Tahimik na napatitig ang buong grupo sa kanya habang siya'y papalayo. Hindi makagalaw ang kanilang pinuno, tila iniisip pa rin kung paano siya natalo. Biglang nagsalita ang pinuno, habulin niyo siya. Agad tumalima ang mga tauhan. Samantalang ang leader ay nananatiling galit at hindi matanggap ang kahihiyang natamo niya. Pagkatapos noon, nakaupo ang kanilang leader habang nagsalita ito at tinanong ang dalawa, nawala niyo siya. Kayo ang pinakamabilis sa White Skull Squad. Yumuko na lamang ang dalawang tauhan bilang tugon. Isa sa kanila ang nagsabing napakarami raw kalsadang likuan sa masukal na kagubatan. Ngunit nagalit ang leader nang marinig iyon at sinabing, seryoso ba kayo? Bigla namang nagbago ang kanyang mood at sinabi niyang, naiintindihan ko naman, unang beses lang natin dito. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang mga tauhan, sa totoo lang, ano sa tingin niyo sa laro? Yung bato-bato pick kasama yung matabang bata. Nagulat ang dalawang kasamahan at tila nakikinig ng mabuti ang lahat. Medyo nahirapan silang ipaliwanag ang nangyari at ang nasabi lang nila ay, parang ganun nga po ang nangyari. Pero bago pa man nila matapos ang paliwanag, napabuntong hininga ang leader at sinabing, natalo ako. Nakita nyo di ba? Umiti ang dalawang tauhan at sumang-ayon sa sinabi ng kanilang pinuno. Ngunit muling nag-iba ang tono ng leader at nagsalita na para bang hindi pa tapos ang lahat. Sinabi niya, round 1 pa lang yon. Ipinaliwanag pa niyang plano raw niyang matalo sa unang round, manalo sa susunod na dalawa, at siya ang lalabas na panalo sa huli. Tumakbo lang yung bata bago matapos ang laro. Nagulat ang ibang tauhan sa narinig, 3 round. Malinaw namang palusot lang ito ng kanilang leader. Dagdag pa niya, sayang. Pero dahil hindi niyo siya nahuli, tapusin niyo ang laro kasama ko. Nagpatuloy pa ang leader, isa bawat round. Kung makapanalo kayo kahit isang beses, aaminin kong natalo ako. Hindi makapaniwala ang dalawang tauhan sa narinig. Sa pagkakatitig ng leader sa kanila na may matalim na tingin, sinabi niya, oh bakit? Swertehan lang naman to, mga pare. Nakita niyo kung paano ako natalo sa munting baboy na yon, di ba? Samantala, sa kabilang eksena,
matagumpay na naihatid ni Gangryong ang mga dumpling. Masayang tinanggap ito ng lalaki at sinabing, "Na-miss ko to. Matagal na rin mula nang huli akong makatikim nito." Sinabi ni Gangryong, "Pwede mo na yang kainin ngayon. Sundan mo lang ang recipe kung gusto mo pang gumawa uli." Pagkatapos, iniabot ng lalaki ang bayad ngunit napansin ni Gangryong na sobra ito. Sinabi niya, "Parang sobra po ito." Ngunit tugon ng lalaki, "Ayos lang. Tanggapin mo. At ito pa, maliit na donasyon para sa mahihirap. Pakiabot ito sa templo ng dilaw na dragon." Sinabi ni Gangryong, "Marami na po kayong naidonate mula pa noong huling baha." Pero iginiit ng lalaki, "Ayos lang, gusto ko lang naman gamaan ang loob ko." Sa sandaling iyon, may naalala si Gangryong at may kinuha sa kanyang bulsa para ibigay sa lalaki. Ngunit bago pa niya ito naabot, biglang lumitaw ang ilang bantay na mga asasin at tinutukan siya ng patalim. "Itaas mo ang kamay mo kung gusto mong manatili pa ang ulo mo sa leeg," banta nila. Habang dahan-dahan silang nagsasalita, pinigilan sila ng lalaki at sinabi, "Kilala niyo ba kung sino to?" "Si Gangryong yan." Dahan-daang inilabas ni Gangryong ang isang pirasong tela na may nakarolyong bagay. Ipinakita niya ito sa lalaki at sinabing, "Ipinapabigay ito sa iyo ni Ji Huang, ang tagahukay ng ginseng. Makakatulong daw ito para mas mapabilis ang paggaling mo." Pagkumpirma ng mga asasin, agad silang naglaho. Humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabing, "Pasensya ka na, trabaho lang ang ginagawa nila." Tumango si Gangryong at iniabot ang ginseng. Pagkakuha nito, nagtanong ang lalaki, "Pero sino ba si Ji Huang at bakit niya ako binibigyan ng ganitong kabihirang bagay? Hindi ko siya matandaan." Sagot ni Gangryong, "Narinig ko po, wala raw siyang pera noon para sa libing ng kanyang asawa. Tinulungan niyo raw siya gamit ang donasyon niyo." "Ganun ba?" Sagot ng lalaki. "Pero di mo naman matatawag na utang na loob yun." Dagdag ni Gangryong, "Pero sa kanya, malaking bagay yon. Halos lahat sa bayan ay nagtatanong kung kamusta na po kayo, kahit di naman kayo inutangan. Gusto lang po talaga kayong makita. Sana makabisita po kayo sa bayan pag gone na ang pakiramdam niyo." "Oo, pag-iisipan ko," tugon ng lalaki. Pagkaalis ni Gangryong, tila may kakaibang anyo ang lalaki habang tinatitigan ang ginseng. Mahina niyang bulong, "Sige, kakainin ko to, dahil ikaw ang nagbigay." Pero, may kasabihan daw na kahit sa magulang ay di ito dapat ipinamimigay. Habang kumakain, bigla niyang nasabi, "Mga hanggal, ang baboy ng mga yon. Ibebenta nila pati kaluluwa nila para sa pera. Hindi man lang nila ako tinatanong kung bakit ako nagbibigay o saan galing ang perang ito. Yuko lang sila ng yuko." Patuloy pa niyang sinabi, "Indebtedness, utang na loob, napaka-cheesy naman. Pero teka, kung mapapakinabangan ko rin lang ito, baka maka-score ako ng ilang babae sa bayan sa pangalan ni G. Nam, ang patron." Idinagdag pa ng lalaki na nakakainip na raw ang palaging nakaupo lamang sa loob ng kwarto. Tumayo siya at walang pakundangang inihagis sa sahig ang ginseng para bang wala iyong halaga. Tinitigan niya ito ng walang emosyon at mahina niyang sinabi sa sarili, "Dapat pumunta na ako sa mas malalim na bahagi ng bundok kung saan walang nakakakita sa akin, kailangan kong umalis bago sumikat ang araw bukas." Samantala, pabalik na si Gangryong sa restoran at sinalubong siya ng matandang babae na may bahid ng inis. Sinabi nitong huli na naman daw si Gangryong. Ipinaliwanag ng matanda na may dumating na panibagong mga order, at gumawa rin siya para sa mga batang nakatira sa putikang barong-barong, kaya dapat daw ay dalhin yun ni Gangryong. Sagot ni Gangryong, "Kailangan ko kasing dumaan sa templo ng dilaw na dragon." Napakunot noo ang matanda at sinabing, "Hindi ba nag-aayuno ang matandang punong monghe? Malamang ay nagkakakras na yun sa dumplings natin." Umiti si Gangryong at sinabing makikipag-ugnayan din daw ang monghe sa kanila kalaunan. Napabuntong hininga ang matanda, ang ing-ing na matandang monghe na yun, kung hindi lang siya ang pinakamalaking suki natin, matagal ko na siyang isinumbong sa lahat tungkol sa sikreto niya. Habang abala si Gangryong sa pagbasa ng listahan ng mga lugar ng padala, sa kabilang banda, abala rin ang pinuno ng mga asasin sa pagsusuri kung paano siya natalo ni Gangryong sa kanilang laro.
Ipinapakita niya sa kanyang sarili ang posibilidad ng bawat galaw, iniisip kung paano sa lahat ng pagkakataon ay gunting ang dapat niyang ilabas. Ngunit ang resulta ay papel kay Gang Ryung. Paulit-ulit niyang iniisip, bakit naging papel? Wala raw itong loika. Bigla siyang napaisip, kung si Gang Ryung ay pero agad niyang pinutol ang sariling haka-haka. Ano bang iniisip ko? Ang katawan niya, malayo sa pangangatawan ng isang martial artist. Biglang tinawag siya ng isa sa kanyang mga tauhan at nang lumingon siya, iniulat ng mga ito na nalinas na nila ang lugar. Pagharap niya, bumungad ang isang madugong eksena, isang massacre. Mukhang iyon ang lugar ng lalaking dating pinagkakautangan ng loob ng mga assassin, ngunit ngayon isa ng target. Lahat ng bantay ay nakahandusay, patay. Pati ang mga assassin guard ay nalipol. Nakatingin ang pinuno ng grupo sa lalaki, ang dating mapagbigay na ngayon ay nagnakaw ng kanyang ginto at iba pang yaman. Isang miyembro ng grupo ang nagsabing nahanap nila ang ginto, pero kalahati nito ay nawala. Isa pa ang nagsabi na ginamit daw ito ng lalaki sa pagpapatayo ng mansyon at pagkuha ng mga gwardya. Galit na sinabi ng pinuno, sinayang mo ang ginto sa mga walang silbing bantay, sana kumuha ka na lang ng mas magagaling. Hinarap niya ang lalaki at hinamon itong maglaro ng bato-bato pick. Dagdag pa niya, ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng nakalaro ko. Halos matalo mo na ako ilang beses. Nangako pa ang leader na kung matalo siya, bibigyan niya ang lalaki ng isang kahilingan, maliban lang sa pakikipagtagisan ng lakas. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki at sinabing, tumanda ka na, boss. Naasar ang leader ngunit muling nagbago ang mood nito at pilit na nakipagbiroan. Subalit tumanggi ang lalaki. Aniya, matagal na raw siyang nagsusuot ng damit ng ibang tao, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang gawin pa yon. Naunawaan daw niya na hindi siya tunay na nabubuhay, puro pagtakbo, pandarambong, at pagpatay lang upang mabuhay. Ipinagtapat niyang tumakas siya sa grupo upang subukang mamuhay ng iba, ngunit wala palang pinagkaiba. Habang naaalala niya si Gang Ryung at ang mga taong nagpakita sa kanya ng malasakit, nasabi niyang handa na siyang mamatay. Wala na raw siyang ibang sasabihin pa, pahirapan o patayin man siya. Ngunit ninas ang leader at sumagot, bato-bato pick lang ang gusto kong laruin, ano bang pinagsasabi mo riyan? Muli siyang niyaya ng leader na maglaro, ngunit muling tumanggi ang lalaki. Sa seryosong mukha, sinabi niya, ito ang unang beses sa buhay ko na naramdaman kong malaya ako. At ayokong sirain yun dahil lang sa isang batang isip na many okis na gustong maglaro ng pervertong laro. Galit na ngayon ang leader. Tama na ang Saturday. Ipis-ara mo na ang kamao mo, hayop ka. Sigaw nito habang galit na hinawakan ang ulo ng lalaki, tila nais niyang durugan ito dahil lamang sa pagtangging makipaglaro sa kanya. Sa kabilang tagpo, abala si Gang Ryung sa pagbukas ng isang walnut at sinimulang kainin ito. Habang ginagawa niya iyon, may tatlong batang nagnanais ding makatikim at sinabi nilang kahit batong ipampukpok, hindi pa rin nila mabuksan ang mani. Isa sa mga bata ang nagsabing, "Uy, ang galing mo, matabang kuya. Buksan mo rin to para sa akin." Ngunit nang marinig ni Gang Ryung ang salitang mataba, bigla siyang tumigil at muling isinara ang kamay niya sa walnut. Matapos iyon, tinanong niya ang mga bata, sino nga ulit ako? Kita sa mga mukha ng tatlo na alam nilang mali ang sinabi, at hirap silang bumuo ng sagot. Mukhang naiinis na si Gang Ryung, kaya muli niyang tinanong, sino ako? Sa huli, biglang sumingit ang batang babae at sabing, gwapo mong kuya, para lamang mapalugod si Gang Ryung. Napangiti siya, tila nasiyahan sa narinig, at ibinigay sa kanila ang walnut. Pero pagkakuha nila, pinagalitan ng dalawang batang lalaki ang batang babae. Bakit mo ibinenta ang kaluluwa mo para lang sa walnut? Tanong ng isa. Grabe ka naman, sambit ng isa pa. Napakunot noo si Gang Ryung. Mukhang naiinis na siya sa mga batang to, lalo pat alam niyang nagsisinungaling ang mga ito nang tawagin siyang gwapo. Biglang dumating ang ina ng mga bata, may dalang dumplings mula sa tavern. May itinabi ako para sa mga ama nyo, sabi niya habang bitbit ang pagkain. Nagpapasalamat siya kay Gang Ryung ngunit may bahid ng hiya, pakiramdam niya'y palagi na lang silang binibigyan ng libre. Ngunit sagot ni Gang Ryung, mga tira lang yun, kaya huwag niyong alalahanin.
Matapos iyon, nagpaalam na si Gangryong habang kinawayan siya ng mga bata. Paalam, chubby kuya. Sigaw nila. Ang ina naman ay nagsabing, sabihan mo lang ako ha, tutulong ako sa paghuhugas ng pinggan sa susunod. Pagbalik ni Gangryong sa tavern, napansin niya ang ilang pamilyar na mukha, mga sundalo. Mga tagapagbantay ng bayan. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Pagpasok niya, sinalubong siya ng matandang babae at agad na sinabi, mukhang hindi mo pa alam ang balita. Nangyari ba? Tanong ni Gangryong. Ipinaliwanag ng matanda na inatake raw ng mga bandido ang bahay ni Ginoong Nam. Pinatay si Ginoong Nam at ang lahat ng kanyang mga bantay. Sinunog din ang bahay at pagkatapos ay tumakas ang mga salarin. Nagulat si Gangryong sa narinig. Dagdag pa ng matanda, mukhang gawa yun ng isang kilalang marahas na grupo ng mga bandido, ang White Skull Squad. Kilala ang pinuno nila sa paglalaro sa buhay ng mga tao. Ipinakita pa ng matanda ang wanted poster ng pinuno ng mga assassin at sinabing, lagi raw niyang gustong maglaro ng bato-bato pick bago pumatay. Kapag nanalo siya, pinapatay niya ang kausap niya. Kapag natalo naman, pinalalaya niya. Pero, wala pang nabubuhay na nakatalo sa kanya. Lalong nagulat si Gangryong. Nagsimulang bumalik sa kanyang alaala ang mukha ng assassin leader, ang lalaking natalo niya sa laro ng bato-bato pick kamakailan.